Alam mo, nakakadiri ka kasi, Senator Erwin. Tsaka, Senator Erwin, meron tayong batas, di ba? Galangin ang babae. Kaya, umayos ka. Dahil hindi lahat ay kakayanin mo. Ingat ka sa babae. Tulad ko. Okay. Bantayan nyo yung video na yon ni Jade Ecleo ng Surigao. Mamaya i-play ko yung buong video. Panoorin nyo. 9 minutes ang video niya. So, panoorin nyo na lang yun. Kahit yung sa akin hindi na. Ang importante malaman ninyo anong reaction nitong si Madam Jade Ecleo. Galit na galit dito kay Erwin Tulfo. Pasiuna pa lang yun na kunting video na yun na napanood ninyo. So, mamaya marami pa ho siyang sasabihin dito kay Erwin Tulfo. Ay nako, napuno ang kanyang pasensya dito kay Erwin Tulfo. Dahil to sa ginawa ni Erwin Tulfo dito sa judge na dito sa kay Gina Acosta, itong witness na sumalang noong nakaraang linggo. Itong linggo lang ba? O tama, nakaraang linggo sa impeachment. Galit na galit itong si Ma'am Jade. Tinawag niya itong bastos, pa itong mga binibitawang mabibigat na salita nito ni Ma'am Jade Ecleo. Ito mga Ecleo sa Surigao, mga prominenteng politician din ito. Ito yun na yung nakakalaban ng mga barbers kung hindi ko nagkakamali. Kung sino man yan, o mga, di ba may mga Pimentel pa dyan na itong sino ba yung pangalan itong congressman na Pimentel? Nahimik siya ngayon. Pero barbers, sino pa yung mga dyan sa Surigao na isa rin to sa mga matindi dyan sa Surigao ng mga politician. Okay, shout out muna tayo sa ating mga subscriber ho na biglang dumating, biglang nawala. O basta importante yung mga datihan ko subscriber nandito. Nakatambay ho kayo lagi at nakasuporta. Marami pong salamat sa inyo mga ma'am. Sa mga subscriber po natin na nandyan, tahimik, nanonood, sumusuporta. Marami pong salamat sa inyo. Sa ating mga subscriber din sa mga sa iba't ibang panig ng mundo, sa lugar ko sa Pilipinas, sa Bohol. Shout out po sa mga kapatid ko diyan, sa mga igsuon diha sa Bohol. Amping mong tanan sa mga kaparyentihan na diha. Okay? So yung ko lang yung ayaw magtambay. So silipin nyo lang to kung nagustuhan niyo, pakipindot na lang din yung subscribe button. Kung hindi ho niyo nagustuhan ito, di out na para di na kayo, lalo pag mga isa po akong DDS. Yung mga dyan, na mga nakaano lang dito na, ay nagkamali ako dito, ansab na ako dito. DDS ka pala ha, DD shit ka pala ha. So yung nakapanood nito na hindi naman DDS, so out na kayo. O kung mga mag-DDS na kayo, ipon-ipon tayo dito. Lalabanan natin tong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon na sobrang ipal, sobrang buaya, sobrang kawatan, so lahat na nandyan sa sobra-sobra. Okay, balik tayo kay Ma'am Jade Ecleo. Ang bigat na mga binitawan nitong salita dito kay Erwin Tulfo. Binanatan. Akala kasi itong mga Tulfo ay wala ang tatapat sa kanila. Ito ng taga Surigao. Pasok natin yung video. Senator Erwin, umayos ka. Huwag kang manglait. Kalalaki mong tao. Babae ang nilalait mo. Napakasimple, hindi mo kalebel. Bakit mo naman gagawa ng istorya? Sobra ka naman. Kung alam ko magugulat ka kapag mapanood mo ito. Dahil as me, you know me, Jade Ecleo. Alam ko naman, matatandaan mo pa ako. You went here before. No, I was the governor. Na magsasalita sa iyo ng ganito. Natural naman, sir. No, senator ka na, di ba? Umayos ka. Kasi, hindi na po uso dyan, lalo na ngayon, judge ka. As a senator judge, wag naman yung mga salitang kalye, yung mga ugaling parang barbaric masyado na wala sa lugar. I'm talking about the witness. No, the hostile witness ni Ma'am Gina Acosta. Ikaw lang yung nagkakalat dyan. Parang pag bumanat, parang out of order palagi. Kulang na lang, itatapon mo yung transcript na hawak mo eh. Di ba?
Siguro yung mga kasama mo dyan, Senator Erwin, natatakot. Pag tumayo ka, parang ako, sasablay na naman to. Parang ganun. Maayos ka naman sa salita mo, Senator. Parang ginagawa mong kanto ang Senado eh. Parang ikaw lang ang parang kanto boy dyan. Sa totoo lang. You know, you have to accept my message for you in a positive way para ma-improve mo ang sarili mo. Kasi walang makakaprangka sa'yo eh. Sa totoo lang, umayos ka. Sayang, yung pagkakataon na bigla kang inilagay dyan. Tapos ikaw lang nagkakalat. Pag nagsalita ka kasi para kang nasa kanto. Masyadong foul ang ginawa mo po. Ikaw po ang bastos, ikaw po ang nangloloko. Wala siyang sinabi na hindi siya nakakaintindi ng English at wala siyang sinabi na hindi siya nakakaunawa ng Tagalog. Kaya ikaw po ang out of order. All the time. Hello mga kapatid, alam naman ninyo hindi ako mahilig magko-comment sa ibang tao. No? First, yung kay Claire Castro. This time, parang hindi ako mapakali kapag hindi ako mag-comment doon sa statement ni Erwin Tulfo. Parang ayaw kong palampasin this time. Actually sa daming mga statements ni Erwin Tulfo na mga sablay, sa lahat na nakakakilala sa akin, ayan, kung ka-Jaden ka, may justisya ka. Ang sabi po niya kasi, tama na ang pagluloko, no? Magtagalog ka naman. Kasi doon sa hearing sa House of Representatives, nagtatagalog ka naman. Mga kapatid, I cannot even describe him or use this word for him. Like inappropriate, uncalled for, parang masyadong decente for him. No? Or if I may say, his statement was unjustified, parang napaka-decente pa rin. Ang masasabi ko lang, as one of the senator judges, alam niyo po, Senator Erwin, kilala mo naman ako, di ba? Hindi ko po nagustuhan ang sinabi mo. Sinabi mong nanloloko. Saan po siya banda ng loloko? Ni Ma'am Gina Acosta. Ang bagay sa iyong itawag, butas na puwet. Sa totoo lang. Kasi kung tumira ka rin sa mga taong para sa iyo ay kailangan tirahin. Grabe din, di ba? So para po sa akin, nasasaktan ako bilang isang Bisaya. At kayong mga Tulfo brothers, marunong din kayo magbisaya. So, why would you give that kind of statement? Again, it's not even uncalled for. It's too decent to be used for you. Unjustified, inappropriate, rude, para sa akin, butas na puwet. Ikaw. At ang ginawa mo. Huwag niyo pong sabihin na nangloloko siya. Kasi hindi niya sinabi na hindi siya marunong magtagalog. Wala siyang sinabi na hindi siya marunong umunawa ng Tagalog or English. Ha? In fact, pakinggan po natin ang sinabi ni presiding officer. Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang Ano lumamig. lang po, sir, yung maligam-gam. The Senator Cheese was talking to Ma'am Gina in Tagalog. Ang sagot naman ni Ma'am Gina ay Tagalog din. Maligam-gam. Kaya siya nagbisaya kasi ang naunang nakipag-usap sa kanyang in Visayan ay yung counsel sa prosecution sa Lagutan. Ako, pikon na pikon din ako dyan kay Atty. Legutin. Utin naman yun. Kasi niyayabangan ako dyan kay Atty. Lagutan. Pero na-appreciate ko siya dahil sa care niya kay Ma'am Gina, being a gentleman, di ba? Inaalok niya ng water pa ulit-ulit. Na-appreciate ko naman sa ganon. Hindi naman ako bias eh. Mali-mali. Tama-tama. Bakit po siya nagbisaya? Dahil pinati kasi siya ng una ni Atty. Legutan in Visayan. Ibig sabihin po, hindi siya nangloloko. Nakakaunawa siya ng Tagalog, nakakaunawa siya ng English, but she is just comfortable. Lalo na po, kahit sino naman. Hindi naman porke ninenervyos ka, ay guilty ka. Nakaka-nervyos naman talaga sa... And this kind of people po, tulad po ni Ma'am Acosta, hindi po sanay sa ganyan na ipapublicize ka.
maninervyos ka talaga. Senator Erwin, masyadong out of order yung ginawa mo. Kaya, pagkatapos mong magsabi na nang loloko, dinedma ka ng lahat, hindi ba? Parang wala lang. Wala ngang pumansin sa'yo. No one supported you. Dedma. Parang na-shock lahat. Because your claim was unfounded. Dinedma ka kasi hindi nila mag-gets. Parang grandstanding na naman ang ginawa mo. Coelho, bababla. This time naman, ganun. Napaka out of order. So that's why they all ignored you. They were all surprised of your statement. It's because they cannot find it. Because your claim was unfounded. Masyado ka namang butas na puwet. I'm sorry. Ikaw po ang bastos, ikaw po ang nangloloko. Hindi si Ma'am Gina. Masyadong unfair. Dr. Erwin, let me ask you, did she pretend? Ang sabi po niya kasi, haluan. Hindi po, wala pong batas na pinagbabawal kung anumang lengguwahe ang gagamitin mo sa mga kahit anong hearing sa buong bansa, sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, let me educate you. Hindi naman na porque may utak ka, ikaw na pinakamagaling. Sasablay ka na naman. Let me educate you or let me refresh your fuck-up brain. No? Multi-languages ang Pilipinas. Wala sa batas na pinagbabawal na magsalita siya ng Bisaya. Kasi bukod sa nervyos, mas komportable siyang magsalita. Kaya ako na-insulto dalawa. Ayaw na ayaw kong nang lalamang, nang aapak ng kapwa. At namamahiya nang wala naman sa lugar. At nagbibintang na ng loloko na hindi naman siya ng loloko. She was very honest. Saan siya nagluloko? Saan banda? Nagbibintang ka kasi. Alam mo, nakakadiri ka kasi, Senator Erwin. Sa totoo lang, kalalaki mong tao. Tapos sasabihin mo, nagtatrabaho ka sa government. Kulang na lang sasabihin mo na bobo siya. Nagkataon lang na medyo angat-angat ang utak mo sa kanya, siguro. Pero hindi rin. Katulad niyan, senador ka. It doesn't mean na worth it ka maging senador. It doesn't mean na kung lawyer, magaling ka. Tingnan natin kung mananalo pa kayo uli. Diba? Huwag naman manglait ng tao. Where is the justice there? That's why, let me tell you this, Senator Erwin, your statement was unjustified. Nakakaburat ang salita mo, ang panglalait mo. Ako pinipigilan ko lang because I want to keep my cool. Because I know you will be surprised if you will watch this video. Dahil hindi mo akalain. Dahil hindi ko rin akalain na ganyan kakabastos, lalo na sa babae. Tsaka Senator Erwin, meron tayong batas, di ba? Galangin ang babae. Kaya umayos ka. Dahil hindi lahat ay kakayanin mo. Ingat ka sa babae, tulad ko. Sana napanoodin nyo yung halos 7 na minuto ang kay Ma'am Jade. So dugtungan ko na lang itong ginagawa ng itong si Erwin Tulfo. Kung yung mga dati niyang ginagawa, yung mga style nito, mga bulok talaga. No, nasa media pa to. Grabe ang banat nito sa mga kalaban niya. Ayaw niya sa politika, kaya nito kay Risa Hontiveros. Sino pa yung mga politician nito na binanatan niya? Sobrang balingbing kasi ito eh. Ang feeling ba nitong mga Tulfo ay napakatapang talaga. Pero hanggang salita lang pala talaga itong mga Tulfo na to. At isa pa, ito si Tulfo, grabe ito magsalita. Diba yung may itong hinamo niya si Senator Alan Peter Cayetano na kwilyuhan niya. At hindi pa yan. Ang dami niyang mga foul na magsalita itong media na to, nasa media pa to. Grabe. Sobra-sobra talaga to. Ayoko naman talaga to sa mga Tulfo. Kahit sinong Tulfo dyan, dati yung kapatid dito nanonood sa YouTube, nanonood. Sabi ko, ayoko talaga yan kasi away mag-asawa. Okay lang yan sila sa away mag-asawa. Pero dito sa politika na ngayon, wala na.
Hindi na sila halos makagalaw dito sa mga flood control. O sino bang ano dito sa flood control? Si Erwin Tulfo na sabi niya, ano na lang tayo dito, move on na lang tayo. Pwede ba yung move on? Tingnan mo ngayon, Erwin Tulfo, yung nangyari ngayon sa flood control sa Pilipinas. Tingnan nyo ang baha. Tapos nanahimik ka dyan sa move on mo. Ikaw nag-move on talaga. Kasi wala ka ng isang salita ngayon sa pagbabaha dyan sa Pilipinas. Tapos ito yung magiging kakandidato ng vice presidente. Ito yung kapatid niya magiging presidente. Tapos sabi pa niya, kaya sila binanatan, kaya sila binakbakan sa social media kasi daw sinasama sila sa survey. At nangunguna pa daw sila sa survey. Puri agaba kayo mga tulfo kayo. Wala kung ano dito sa mga tulfo. Oh. Dati, ang gustong-gusto ko talaga sa mga tulfo. Itong si Ben Tulfo. Ito si Bitag. Kasi iyan rin yung nagsumugo dati sa Bureau of Customs dati sa Manila. O sinong nakaano diyan sa Bureau of Customs, nakapasok ko diyan. Grabe ang kalakaran diyan, no. Maglagay-lagay ka mga konting-konting lagay diyan sa Bureau of Customs. O, hindi man nawala yan hanggang ngayon nandiyan pa rin yan. Sigurado ako diyan. At nai-record yun ni kay Bitag. At ito si Tulfo, si Erwin Tulfo na yon. Sagutin mo nga to si batahimik ka dito kay Ma'am Jade Iclio. Ito yung babae matapang. Sinabihan niyang bastos itong si Tulfo. Bastos naman talaga siya. Oh. May napanood nga ako ng video. Siguro napanood din yun itong video niya na yung sa may homeowners sa Green Hills na dalawang senior citizen. Ay, nandoon sila sa meeting. Talagang nila si Tulfo. Nanghingi na sorry. Ito si Tulfo. Si Erwin Tulfo. Ito si Erwin Tulfo kasi sobrang sobrang hambugiro talaga. Ang feeling ba niya sa sarili niya na ang galing-galing talaga niya? Yung sinabihan niya si Gina Acosta na niluluko lang tayo nito eh. Doon sa mga ganito. Tama yung kanina. Yung sinabi nga ni Ma'am Jade Iclio. Hindi. Paano kung nagiging abogado to tapos may hearing doon sa kung saan man yan? Pilitin niya yung witness o sino yung oy, wag kang magbisaya. Parang underestimate niya mga Bisaya. Samantala, ito sila lahi ng mga Bisaya. Ito yung mga taong ganito na hindi sila mga professional. Dagdagan natin to. Itong kahambugan ni Tulfo tapos itong mga tao na gustong-gusto daw sa mga Tulfo na para magiging vice presidente. Hindi ibuto ninyo. Hindi pa nga to vice presidente. Grabe ugali. At ito pa yung nung dati sa congressman pa yan, siya yan ang gustong ma-impeach na talaga si BP Sara. Siya yan dati yung madalas magpapa-interview sa mga media. Mayroon na mga bulong-bulungan yan. Nagko-coffee kami sa North Wing, South Wing. Mayroon nang sanabi niya yan na mayroon na magpa-file ng impeachment. Hello? Yung pagkatao mo nga hanggang ngayon, hindi mo nga naklaro yan kung ano ka talaga. US citizen ka ba o ano? O, pinatulan ninyo itong si dati, si Maharlika. Ito ngayon, itong si Ma'am Gina Acosta. Tapos si BP Sara. Sino bang Tama nga. Huwag kang bastos sa mga babae. Bastos naman talaga sa mga babae eh. O, dati si Maharlika, ang daming mga sinasabi nito. Pumapatol to sa mga babae. Pumapatol to sa mga babae. Ito si Erwin Tulfo. Vice Presidente natin, babae. Si Ma'am Gina Acosta, babae din. O di nakahanap siya dito, itong babae na to, na ibahin mo ko. Sige, patulan mo nga to. Kung si Ma'am Jade Iclio, mukhang mapakabuyis magsalita eh. Mukhang mabigat magsalita. Niwala ako, matapang ka. Sige nga. Sagutin mo nga itong video ni Ma'am Jade Iclio dito sa Surigao. Naka-green pa So ibig sabihin yan, baka VP Sara supporter to, naka-green eh. Tapos yung may logo pa siya dito, pinakita niya na yung Jaded ba yun? Mukhang may agila. Hindi ko maklaro eh, tinitingnan ko, sabi ko parang agila. VP supporter ba to? VP Sara supporter ba to? O talagang palagay ko, naka-green siya eh. Malakas ang kutob ko. Wala naman siya salita dito tungkol sa vice presidente. Ang binanatan niya ng gusto dito si Erwin Tulfo. Hoy Tulfo, sumagot ka, Erwin Tulfo. O kahit sino sa inyo mga Tulfo, sagutin niyo to. Pambihira ka talaga mga Tulfo kayo.